Good evening po. Pag-usapan po natin ngayon, ito pong kalalabas lang na balita. Galing po sa New Zealand. Dito po ay nakalathala sa Manila Bulletin, balita. At litrato daw po ng baluta sa New Zealand na walang pangalan ni Robredo. Ang sabi ng kumilik, edited lang daw po. So yan po yung isa natin na pag-usapan ngayon. At ito pong pangalawa na issue na ating pag-usapan ay gusto ko kayong tanungin kung lista na ba kayo ng inyong mga listahan sa inyong kandidato sa darating na Mayo 9 sapagkat 14 days na lamang po eleksyon na. So yun po yung pag-usapan natin. At bago po tayo magpapatuloy, ay mangyaring paki-like na lamang po at subscribe yung ating YouTube channel, Manny TV Komentaryo, at paki-share na lang sa inyong mga kaibigan. At pindutin na rin po ninyo yung notification bell para tuloy-tuloy po updated tayo sa ating mga bagong video. At katulad po ng ating pag-usapan ngayon, unahin natin itong sa New Zealand. Litrato ng baluta sa New Zealand na walang pangalan ni Robredo. Sabi ng kumilik ay edited lang daw po. So ito po ay nangyayari bago lang mga kababayan sapagkat ang kumilik ay pinaninindigan niya na sinasadya daw po umano ng i-edit ang litrato ng baluta sa New Zealand na walang pangalan ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo. So, ano po ang ibig sabihin nito? Ito ba ay nanghugas bang kumilik dito sa kanilang kamay? Kung bakit parang kabaliktaran yata yung nangyayari. Si Leni Robredo, may walang pangalan doon sa kanyang picture. Yun po yung nakalagay dito. Bumaliktad yata yung hangin, mga kababayan. Pakinggan pa natin itong sumunod na stanza. Ito ang reaksyon ni kumilik nitong Lunes, April 25. Matapos kumalat sa social media ang nasabing litrato ng baluta kamakailan. The Office for Overseas Voting, OFOB, confirms that the photo showing an official ballot received by an overseas voter in New Zealand has been deliberately edited to make it appear that VP Robredo's name is missing from the list of presidential candidates, pahayag ng kumilik. So dito mga kabayan, lumalabas na ika nga sinasabi natin na bumaliktad yata yung hangin. Bakit nangyari ito? Pero ang kumilik ay nanghugas ng kamay dito. Edited lang daw. Hindi ba ang mga balutang ito ay chinecheck ng kumilik bago pa man nila i-distribute sa iba't ibang bansa? Ayun po. Binanggit ng nakikipag-ugnayan na ang Office of Overseas Voting sa Department of Foreign Affairs at sa Philippine Embassy sa New Zealand upang matukoy ang nasa likod ng pagpapakalat ng edited na larawan sa social media na wala pong pangalan. So kung ganun, mga kababayan, ay taliwas po sa
kabaliktaran po ang nangyayari dito. Dahil yung si Lini mismo ang nawalan po ng pangalan doon po sa kanyang litrato, doon sa baluta. Ibang klase ito mga kababayan. Lumalabas dito na yung kumilik ay sang-ayon sa kanila ay edited daw. So, dapat ito ay matrace up ito ng kumilik ngayon para ma-prove nila na talagang edited ito. kaya mahirap na. Patong-patong na nga yung problema sa kumilik. Tapos nadagdagan pa nito. Dapat bago matapos yung absentee voting ay maayos na ito kumilik sapagkat ang mangyayari nito mabibitin yung mga OFW natin. Baka hindi makabuto lahat yan. Ito po. Nitong linggo, tinukoy ni Kumilik Commissioner George Garcia na fake news ang naturang viral photo na sinasabing isang template lamang na ginamit sa pag-iimprinta ng baluta para sa 2022 national election. Fake news everywhere. Dami na namin referral sa NBI. One template lang sa New Zealand and socialized, serialized. So kung may walang candidate, di lang isa ang lalabas. There are at least 1,000 ballots ito maliit masyadong litra for abats o ballot ID numbers dagdag pa ni Garcia. So dito mga kabayan ay sinasabi nga po natin na ito po ay kabaliktaran, kumamboy yung hangin. Sabi ng kumilik, pinanindigan ng kumilik na edited daw po ito. So ano sa palagay ninyo mga kababayan? Ano po masasabi ninyo dito sa baluta na may litrato si Lini na walang pangalan? Bahala po kayo dyan mag-comment. Ang kumilik ay marami pong problema ngayon. Ay mayroon pang mga unresolved problems dyan sa iba't ibang bansa natin, sa mga absentee voting natin. Ay kaya nga po yung mga OFW dyan ay nagwawala na sa ngayon. Dahil hanggang ngayon hindi pa naayos ng kumilik. So bahala po kayo dyan mga kababayan, mag-react po kayo. Samantala ay pag-usapan naman natin uli itong preparasyon, kung ano po yung preparasyon natin sa darating na eleksyon, kung handa na ba tayo ng listahan sa ating mga kandidatong ibuboto, sapagkat mayroon na lamang pong 14 days ang nalalabi at magkaroon na po tayo ng eleksyon. Mahalaga dito mga kababayan na may lista natin yung ating mga kandidato at mapili ng mabuti sapagkat palibhas ay mayroon tayong kompletong line-up dyan sa unity na ating nakita sapagkat ang unity ay kompleto po sa line-up niyan sa senador, ay kailangan pa rin po nating silipin sapagkat mahalaga po na ang isang senador na pili natin na makakatulong din sa Pangulo, sa bagong Pangulo na uupo sa Malacanang. Sapagkat doon po sa approval ng mga batas ay kinakailangan po yon. So sino ba yung mga kandidato dyan na most qualified na kandidato natin na iiboto? Na talagang manindigan kahit ano ang mangyari, kahit magkakaroon pa ng magkabaliktaran pa, mga kababayan, ay hindi talaga mang-iiwan. Sapagkat hindi porket ito ay nasa unity, pagka ilan dito mga kababayan ng mga kandidato nito, mayroon pong
pagka nahalal na ito, mayroon pong talagang mang-iiwan yan. Bahala na yung iwanan nila. Ganun po yung mangyayari dyan. Maraming bisis na po yan nangyari sa ating pagmamasid ng mga senador na nahalal, na nang iiwan. Kaya mahalaga dito na masilip muna natin, mapili natin na mabuti itong mga senadors na ibubuto natin. Diyan po sa ating line-up, kilala na po natin yan. Pero hindi ko muna share yung aking mga iboboto sa inyo mga kababayan para hindi kayo magkaroon ng anumang pag-iisip. Pero sa akin, pipiliin ko po at nakikilala ko na po dyan yung aking pipiliin at pwede rin po ako kumuha ng kandidato labas po sa Unitem. Ay, yung medyo talagang pagpapasya mo na karapat dapat siyang iboto. Yun po. Kasi, lalo na ngayon, pag naupo si BBM na, next month, mahalaga po yung senador na nakasuporta sa kanya para hindi po sagabal sa mga batas na ibalangkas o paaprubahan dyan sa Senado. Yan po yung isa sa mahalaga dyan. Siguro, yung aking boto ay i-disclose ko rin po pagka malapit na yung eleksyon. Kaya ngayon pa lamang mga kababayan, ihanda na ninyo inyong pagpili at kandidato sa listahan. Ayan po. Kasi sa ating pagsubaybay dyan, sa mga karanasan natin sa pagsubaybay dyan sa politika, mayroong mga senador dyan na hindi na lumilingon doon sa pinanggalingan nila. Kung saan pang partido sila o kanino ba sila nagkaroon ng utang na loob. Sabihin natin ganun. Wala nang utangan ng loob mga kababayan. Kanahalal na. Kaya yan po yung isa sa maunawaan natin. Sapagkat itong pagpili natin ngayon ay wala po tayong babanggitin na pangalan dyan. Pero dyan sa 12 line-up sa Unity, dyan mga kababayan, ay majority, yung para sa akin lang, ang pipiliin ko dyan. Siguro, 2 ang kukunin ko galing sa labas. 2 o 3. Ganun. Pero ang pinaka-priority ko para sa akin, ito mga baguhan. O mayroon namang mga datihan na pabalik-balik lang. Pero marunong manindigan na hindi mang-iiwan ng kakampi pagdating sa Senado. Yan po yun. So, pagdating po sa election day, ay kinakailangan pong bumuto tayo. Sapagkat karapatan po natin yan na i-exercise po ang ating right of suffrage para masayahan naman tayo na yung ating binoto ay lalo na kung mananalo. Kung hindi tayo bubuto, ay baka yung oposisyon ang mananalo. Kaya mas maigi na prepara natin yung ating sarili mga kabayan dyan sa darating na eleksyon. Ilang tulog na lang yan mga kabayan, 14 days ang nalalabi. Sapagkat hanggang Pizza City lang po yung ating kampanya. Close na po yung kampanya dyan. At yung 2 araw na lalabi ay parang pagbulay-bulay na lang yan. pwedeng i-review mo yung listahan mo. Di po ba? Talagang eleksyon na sa Pizza 9. So,
Pansamantala mga kabayan ay yan lang muna ang ating pag-usapan hanggang sa sunod na araw po, bukas, na ating mga bagong video. Marami pong salamat.